Pero yung happiness nawawala, pero yung galak hindi. Kaya sabi ni James, count it on joy. Magalak kayo pag dumaraan kayo sa mga pagsubok. Ang tanong is, bakit kaya sinabi ni James na count it all joy? Bakit tayo magagalak? Because number one, knowing that the testing of your faith, yung Erasmus, no? The testing of your faith produces patience. Or, sa ibang salita, yung patience is endurance. Okay. Anong endurance? Tumatatag ka. Kasi yung patience ay yung pagtsatsaga, di ba? Nagkakaroon ka ng pagtsatsaga. Pero endurance means tumatatag ka ngayon sa iyong pananampalataya. Tumatatag ka ngayon sa iyong pananalig na bawat mapagdaanan mo na pagsubok, pag nalalagpasan mo yan, kumbaga nagiging tumataas din yung level mo or tumataas yung grade mo. So pag nalalagpasan mo yung grade 1, magiging grade 2. Unless na hindi ka pumasa sa testing, sa test, sa exam. Sa susunod, grade 1 ka ulit. Pag hindi ka pumasa. Pero dahil pag nalalagpasan mo yan, sa tulong ng Panginoon, tumatatag ka at umaangat yung level ng iyong faith. Yun yung pangalawa din naman na reason kung bakit tayo magagalak is dahil kapag nalagpasan natin ito, magiging approve ka or mas malalim ka ngayon, mas lalalim ka sa isang relasyon, sa iyong relasyon sa Diyos. At may, okay, take note, may corona pang naghihintay sa iyo sa langit. Anong corona na yon? Crown of life. At ang crown of life na ito ay ipinangako ng Diyos. Kanino? Sa lahat ng nananampalataya, sa lahat ng umiibig sa Kanya. Sabi ni James, chapter 1, verse 12, Blessed is the man who endures temptation, Erasmus, for when he has been approved. So, ibig sabihin, pag nung na-test na siya, na-qualify na siya, he will receive the crown of life. Di ba pag nakapasa ka sa exam, nakapasa ka sa, halimbawa, every school year, natatapos, nagkakaroon ng, is either na graduation, pero kung hindi ka mag-graduate, anong ba? Celebration na. Recognition. Nagkakaroon ng recognition. I-recognize ka ngayon. Wow, may bigyan ka ng, depende sa award mo, it's either medal or certificate. Ayan. Pero dito, pag napagtagampayan mo yan, ang naghintay sa iyo ay corona. Corona ng buhay. Crown of life. At take note, ito ay promise ng Panginoon. It is a promise na kailangan natin i-claim. There is a promise na kailangan natin ipamuhay. Yan. Of course, meron pang pangatlo. At ang pangatlo ay 1 Corinthians 10:13. At alam ko memorize nito. Yung mga disciples natin, dumating sa discipleship. No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation, Erasmus ulit yan, will also make the way of escape that you may be able to bear it. Bakit tayo magagalak? Because una, hindi ka susubukin, hindi i-allow ng Diyos na ikaw ay subukin beyond sa iyong capability. So in other words, kung natetempt ka sa isang bagay, ang temptation kasi sa bawat isa sa atin hindi pare-pareho. Okay? Yung pagsubok sa kanya, kay Maritoni, iba sa pagsubok kay Kim. Iba rin pagsubok dito, kay Daisy. Iba-iba yan. Pero ito ang kagandahan niyan, bakit tayo magagala, hindi ka susubukin dun sa bagay na hindi mo kaya.
So, pag din pinagdadaanan mo yan, ibig sabihin kaya mong lagpasan. Okay? Hindi pa yan. Hindi yan nagtatapos dyan. Bakit? Hindi lang sa hindi ka susubukin dun sa beyond sa iyong ability, ang Diyos mismo ay gagawa ng paraan para malagpasan mo ito. Yan. Pag dumadaan ka sa temptation, ang temptation kasi is yung mga cravings mo, yung mga enticements, tinatawag. Parang, especially yung mga dati mong nakasanayan. Yung pagsasalita ng hindi magaganda, di ba, nakasanayan yun? Kunting kibit ng ay, nangalabas na yan. Pag minsan, dahil nabago ka, nabago na rin pati yung pananalita mo, pero may time na isasaksak sa isipan, sige, sabihin mo, wala namang problema. Wala naman nakikinig. Wala naman si pastor. Wala naman si sister. Ayun. Diba? Mayroong temptation na, ay sige, pwede kang magwala, pwede mong gawin gusto mo. Pero, dahil yun yung nakaugalian mo, may tendency na magagawa mo. Pero, maging sensitive tayo. Dito, may pagka-application nito. Dahil maging sensitive tayo dun sa paraan ng Diyos na baka may ginagawa ng Diyos na para ito ay makalagpas dun sa temptation, hindi mo mapapansin. Kailangan maging sensitive tayo doon. Kailangan maging aware tayo. Halimbawa, napadaan ka sa isang kanton, tapos nakita mo nandun yung mga kasama mo dati. Oh, halika, check muna tayo. Isa lang naman, kunti lang. Diba? Kunti lang. Yun yung daanan, hindi ka pwedeng umiwas. Tapos, biglang may dumating na yung palagi na itataas is yourself. Kaya pag meron kang ginawa na para sa iyo naman ay tama, tapos hindi pinansin ko ng iba, nagtatampo ka, nagre-reklamo kasi ganito ganyan. Bakit? Naapakan ng iyong pride. Dapat pride ay pipituhin mo na lang, kasi kayo mo na lang. Di ba? Ganun dapat. Okay. So, tatlong bagay at nangyayari ito sa ating lahat. Bakit? Sabi nga sa scripture, it is common to man. Ito ay common sa tao. Now, kung ang temptation ay hindi naman pala kasalanan, kundi yung pag-yield sa temptation ay kasalanan. At kailangan nating magalak sa temptation pag tayo dumadaan sa iba't ibang trials dahil nagkakaroon ng quality. Pag nalalagpasan natin ito, nagkakaroon ng quality yung ating pananampalataya. Nagiging quality tayo ng mga believers. Pero pag bumigay ka sa temptation, ay nagiging makasalanan naman tayo. Ang tanong, pag bumigay ka sa temptation, yun na ba yung the end? Hindi rin. Bakit? Because ang Diyos natin ay graceful. Nagbigay siya ng way para makabawi tayo. Ano yung verse na yun? 1 John 1:9. Tama ba yan? 1 John 1:9. Ano yung 1 John 1:9? If we confess yung ating mga kasalanan, all of our sins, siya ay faithful na tayo ay lilinisin patatawarin sa Diyos kasalanan. And then, kailan natin mag-repent, siyempre. Pag humingi ka ng tawad, kaya mo mag-repent. So, repent means, talikuran mo na ito at huwag mo nang babalikan pa. Pero, sino ba yung manunukso? Kasi sabi sa James 1:13, hindi naman nagtutukso ang Diyos. James 1:13 hanggang 15, sabi niya, let no one say, when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, okay? Nor does He Himself tempt anyone. Hindi ang Diyos ang sumusubo sa iyo. But God allows na ikaw ay masubok doon sa kaya mo lang. Sino ang sumusubok? Una is, natetempt ang isang tao
But each one is tempted when he's drawn away by his own desires and enticed. Okay? So, natatempt tayo dahil may mga desires pa tayo na gustong, may mga ninanais pa itong flesh na to. Kaya doon tayo na-entice. Entice meaning, yun ang ginagamit ng tempter. Yung mga desires mo na yun, yung mga gusto mo na yun sa iyong flesh, yun ang gagamitin ng Diablo. Kasi kung ano yung kahinaan mo, yun ang isasaksak niya sa isipan mo hanggang sa bumigay ka dyan. Kaya, di ba, si Mariton, hindi niyo ba alam napakaganda niya? Pero bakit palagi mong isipin na, ay, pangit ko, parang gano'n. Kasi, yun ang magiging weakness mo ngayon. Na palagi mo ngayon yun yung nasa isipan mo, gagamitin ng Diablo yun. Isasaksak niya sa iyo hanggang sa bumigay ka doon. Kung ano man yung weakness mo, halimbawa, weakness mo ay let's say sa amin ng mga lalaki, babae, di ba? Kung weakness mo yung babae, gagamitin yun ng kaaway para ikaw ay ilugmok. Kasi kung ang Panginoong Yesus ay pipigilan niya para maging qualified siya na Redeemer, tayo naman, ang mga mananampalataya naman ay pipigilan niya para hindi tayo maging qualified dun sa salvation na naghihintay, sa buhay na walang hanggan, sa eternal life. Okay? So, sino yung manunukso na yan? Kung hindi, sabi niya, then, okay, kung hindi ang Diyos ang nanunukso, pansinin niyo sa 1 Peter chapter 5, verse 8, okay. Malapit na yung oras. Ibig sabihin, hindi tayo abot doon sa tatlong temptation ng Panginoong Yesus. Pero ito na. Sabi sa 1 Peter 5:8, ang sabi ni Peter, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ano ang roaring lion? Yung naglalagay ng nagro-roar siya. Bakit? Kasi gutom yan, naghahanap siya ng kanyang masisila.